pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Ang radyong mas pinakikinggan, ang mas pinagkakatiwalaan, ito ang DWPC. DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasa himpapawid mula sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with Ang dating landas ko, di alam kung saan. Mga kapatid at mga kaibigan, magandang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, ngayong araw ng linggo. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga gilo na taga-subaybay, sa lahat ng naabot ng himpilan ng New Gen FM 100.7. Mga kapatid, Amen. Praise God. Saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate. Maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, sa Masbate, mga kapatid. Amen. At maging sa mga coastal barangay na sakop ng Magallanes, coastal barangay ng sakop ng Bulan at Matnog, at coastal barangay na sakop ng Santa Magdalena. Magandang umaga po, mga kapatid. At sa lahat po ng barangay, sa 63 barangay na sakop ng Bulan, sa lahat po ng mga tagapakinig natin, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, sa lahat ng atin pong mga tagapanood, at sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ano man po ang mga kalagayan, ano man po ang mga sitwasyon, saan man po kayo dakot na lugar naroon, nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan sa UPC Bulan, at maging sa atin pong Pastor Randy Rosari at Pastora Maricar. Magandang umaga po sa inyo at sa tatlong congregation po na kanila pong pinangangasiwaan. Amen. Pagbati po sa lahat ng bawat isa, mga kapatid. Amen. Sa dyan po sa UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Santa Remedios. Ngayong araw po na linggo, mga kapatid, ay ang ating pong schedule ng pagsamba dyan po sa UPC Santa Remedios. Mga kapatid, alas 7 po ng umaga ngayong araw po na ito, mga kapatid. Amen. At kung kayo naman po ay malapit sa Matnog o taga Matnog, ang ating pong schedule ng pagsamba ay patuloy natin ipinag-aanyaya sa inyo, mga kapatid. Ngayong araw ng linggo, alas 8 po ng umaga,
sa boundary po ng Manhumlad at Gadgaron ang ating pong bahay panambahan. Meron po kayong makikita dyan na United Pentecostal Church Matnog, mga kapatid. Yan po ang ating contact number. At yan po ang ating location, mga kapatid. At ang ating naman pong contact number ay 0967-364-7164, 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. Tawagan nyo lamang po ako o di kaya i-text kung kayo po ay merong prayer request at katanungan sa bawat salita ng Diyos na atin pong pinag-aaralan, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Pagbati din po sa lahat ng atin pong mga Facebook Live viewers. Good morning, Sister Mary Jane Solidad. Amen. Diyan po sa Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng Panginoon, maging ang Goneo family at ang Isiha family. Magandang umaga po. Maging kay Sister Christy Disoyo, Sister Divine Espela Guyal. Amen. Sister Gemma Guelas. Amen. Ng Ofi Fulo. Magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang buong family. Amen. At maging sa Sister May Ocampo, magandang umaga. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo, maging kay Brother Andy Orozco, dyan po sa UPC Dasma. Amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God. At pagbati din po, amen, sa ating pong mga kapatiran dito sa UPC Matnog. Amen. Ang ating pong mga kapatiran. Praise God. Dyan po sa Manorabi. Salamat sa Diyos sa tagumpay ng ating pong gawain dyan kahapon. Bagamat maalon, pero panitagumpay pa rin tayo ng Panginoon. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dito sa UPC Matnog sa sentro. Amen. Magandang umaga. Magdyan po sa Barangay Oriental, Hinablan Oriental. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Sina Sister Mercy, Sister Rayleigh, Brother Ruli, Sister Rowena, Sister Lady, Sister Jean Rose. Amen. Sina Sister Jonah, Sister Marcel. Amen. At sina Sister Jane, sina Brother Ariel. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Magpatuloy lamang po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. By this time, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, na kung saan ito po ang pinakasentro ng ating pong programa. Amen. Praise God. Tayo po ay magpapasimula o sisimulan po natin ang ating pong pag-aaral sa pamamagitan ng pananalangin, mga kapatid. Amen. Sabayan niyo po ako sa ating pong pananalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa magandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa magandang panahon. Salamat sa buhay at kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. At minsan pa, Panginoon, hallelujah, bigyan mo po kami ng karunungan ang bawat isa na nakikinig. Lahat ng mga sumusubaybay ngayon, pagkaluban po, Diyos, ng karunungan, kaunawaan sa bawat salita mong aming pag-aaralan. Ipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan, magpahayag at magpapakilala sa kanila. At pagkaaluban mo po, Panginoon, ng kagalingan ang may mga karamdaman. Bigyan mo po ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. At bigyan mo po, Panginoon, ng pagpapala ang mga nakakaranas ng kagipitan. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pagkaluban mo ng kapayapaan ang mga nakakaranas ng kagulumihanan. Panginoon, katagpuin mo po ang bawat pangangailangan ng mga nakikinig sa oras na ito, na araw ng linggo, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. Be with us, Lord, hallelujah, sa amin pong pag-aaral ng iyong banal na salita. In Jesus' mighty name, amen. Amen.
Tayo po ay mag-aral mga kapatid ng salita ng Panginoon. Dito po mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga Biblia, buksan po natin dito po sa Book of Romans chapter 2. Amen. Book of Romans chapter 2 verse 11 mga kapatid. Ang sabi po dito, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagkat ang lahat na nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap, mga kapatid. Amen. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nangagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Praise God. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos na mayroon pong pinabagatang, amen, praise God, ang aring ganap sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi lingid sa atin pong mga kaalaman na ang umaaring ganap sa tao ay hindi yung kanyang abilidad, hindi yung kanyang paggawa lang, kundi ang nag-aaring ganap sa tao ay ang Diyos. Depende sa kung ano ang ating ginagawa dito sa lupa. Kaya ang totoong nag-aaring ganap sa tao, or mga kapatid, ang mag-verify or mga kapatid magsasabi na tayo ay aring ganap sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, ay ang Diyos. Depende sa atin pong ginagawa, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Number 1 na dapat nating tandaan, ang Diyos wala siyang kinikilingan. Hindi siya nagtatangi ng mga tao. Wala siyang pinipili, mga kapatid, kahit sino ka man, kahit ano ka pa man, kahit ano man ang ating pong pinanggalingan, ano man ang ating pong pagkatao, hindi ang Diyos namimili ng tao. Mga kapatid, lahat sa mata ng Diyos ay pantay-pantay. Pantay ang kanyang pagtingin, pantay ang kanyang pagtrato, pantay, mga kapatid, ang kanyang pakikipag-ugnayan o relasyon sa tao, mga kapatid. Dahil nais ng Panginoon ang tao ay magkaroon ng relasyon sa Kanya, mga kapatid. Ganun pa man, amen, dahil ang Diyos hindi nagtatangi ng tao, mga kapatid, amen, hindi garantiya na porkit ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao ay wala na tayong gagawin, o hindi yan garantiya para wala tayong gagawin o hindi tayo gagawa para sa kalooban ng ating pong Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, amen, yung sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao ay yung lahat ng mga tao ay tawag dito, mahal ng Panginoon.
iniibig ng Panginoon, mga kapatid. Pero, malaki rin ang kinalaman natin ng ating mga ginagawa kung paano tayo aariing ganap ng Panginoon. So, ang Diyos, nasa Kanya ang final say. Excuse me. Kung ano tayo, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, ang tao na inaaring ganap ng Panginoon, mga kapatid, amen, praise God, ay yung mga tao na mayroong pagpapahalaga sa mga bagay ng panlangit at mga pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang lahat na nagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. So, mga kapatid, mayroong katanungan na, Pastor, paano yung mga tao na hindi nakarinig ng salita ng Diyos, tapos inabutan na sila ng kanilang kamatayan? Mga kapatid, kumbaga, sa buong buhay nila, hanggang sa umabot sila sa kanilang kamatayan, ay wala silang napakinggan na salita ng Panginoon. So, ito po yung kasagutan dito, na ang lahat na nagkasala ng walang kautusan, hahatulan din sila ng Diyos ng walang kautusan. At yung mga nagkasala sa ilalim ng kautusan, ay sa kautusan din sila hahatulan. Yung mga tao na hindi nakarinig ng salita ng Diyos, ng pangaral ng salita ng Diyos, ang hatol sa kanila ay hindi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Walang kautusan din. Ibig sabihin, depende sa kung ano ang kanilang ginagawa, mga kapatid, mabuti o masama. Amen. Praise God. At yung mga kagaya natin na nakarinig ng pangangaral, nagbabasa ng salita ng Diyos, ang hatol sa atin ng Diyos ay kung paano natin, ay depende dun sa napakinggan natin at nabasa natin, kung nasusunod ba natin o hindi. Kaya pantay ang Panginoon, pantay-pantay ang Diyos, hindi siya nagtatangi ng tao. Dahil yung mga tao na hindi nakarinig, mga kapatid, hindi sila hatulan ng Diyos base sa banal na kasulatan. Hindi sila hatulan ng Diyos doon. Kasi marami tayong mga kamag-anak, mga ninuno na naabutan na ng matayan pero hindi sila nakapakinig. Pero yung hatol sa kanila is, mga kapatid, base doon sa kanilang ginawa. Mga kapatid, kumbaga hindi sila hatulan na kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kasi mayroon silang pwedeng irason pagdating ng paghuhukom. Nasasabihin nila kung ang hatol lang doon sa kanila ay base sa nakasulat sa kasulatan, ang maging rason nila, Panginoon, hindi naman namin napakinggan yan, hindi namin alam yan. Kaya kung ano ang kanilang ginagawa o kung ano ang kanilang ginawa, yun ang ipag-ahatol ng Diyos sa kanila. At pagdating naman sa atin na nakapakinig ng salita ng Diyos, kung ano rin ang ating ginawa base sa ating napakinggan na salita ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga, amen, ang bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng ating pong Panginoon. Kaya, mga kapatid, mainam na malaman natin paano ba tayo aariing ganap ng Diyos upang nang sa ganun sa pagdating ng paghuhukom ay makasama tayo ng Panginoon sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen. Una na dapat nating tandaan, hindi ang Diyos nagtatangi ng tao, kaya wag nating isipin na ang kaligtasan ay para lang sa mga taong may pinag-aralan, para lang sa mga taong magaling. Hindi po, mga kapatid. Ang kaligtasan po, ito po ay para sa lahat, para sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Basta't
naiintindihan mo, nauunawaan mo ang salita ng Diyos para sa iyo ang kaligtasan. Naririnig mo, nababasa mo, para sa iyo ang kaligtasan. Nauunawaan mo, naiintindihan mo, para sa iyo ang kaligtasan na ino-offer ng Panginoon sa mga tao. Kaya wag nating isipin na ang paglilingkod sa Diyos ay para lang sa mga tao na iba-iba kasi ang opinion ng mga tao eh. May mga opinion ng mga tao na pastor ang pwedeng maglingkod sa Diyos yung mga hudlong, yung mga siraang ulo, yung mga pasaway, yung mga salot sa lipunan. Yun yung sinasabi ng karamihan. Mga kapatid, akala nila ang paglilingkod sa Diyos o ang ganitong klaseng paglilingkod ay para sa mga taong hindi matitino, mga matitigas ang ulo, mga pasaway. Hindi po, mga kapatid. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Pasaway ka man o hindi, para sa iyo ang kaligtasan. Salot ka man sa lipunan o hindi, para sa iyo ang kaligtasan. Kaya nga, yung number 1 point natin, ang Diyos hindi siya nagtatangi ng tao. Bakit? Kasi ang kaligtasan po ay para sa lahat. Kaya wala siyang pinipili. Wala siyang kinikilingan ang Panginoon. Mga kapatid, kaya huwag nating isipin na ang paglilingkod sa Diyos o ang Biblia ay para sa mga taong, sabi nga sa Bicol, simaron. Para sa mga taong sakit sa ulo, sakit ng lipunan, salot sa lipunan. Hindi po, mga kapatid. Amen. At ang kaligtasan, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang po sa mga taong kriminal, mga kapatid, kundi para din sa mga taong mga mababait. Tandaan natin, hindi po kabaitan ang basihan ng kaligtasan. Hindi porket mabait ka, iligtas ka na. Hindi po, mga kapatid. Hindi tayo aariing ganap ng Diyos sa pamagitan ng ating kabaitan. Amen? Praise God. Kaya, ang sabi dito, mga kapatid, sa verse 13, sapagat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang magaganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing magaganap. Mga kapatid, amen. Praise God. Yung mga nagsisitalima sa kautusan ay aariing magaganap. Aariing ganap tayo ng Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa kautusan o sa mga utos ng Diyos. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karan ng langit, kundi iyaong lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kaya ang aariing ganap na papasok sa langit ay yung mga tao na sumusunod, nagsisitalima sa utos ng Diyos. Mga kapatid, kaya kahit gaano mo kabait na tao, pag hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, hindi ka pa rin aariing ganap ng Diyos para dalhin ka sa langit. Pero hindi ko po sinasabi na bawal na masama ang maging mabait. Hindi ko po sinasabi yon. But the point is, mga kapatid, amen, praise God, ang pag-aaring ganap ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng pagsunod ng tao sa mga utos ng Diyos. Hindi sa pagiging mabait lamang. Maganda, mabuti na maging mabait. I-maintain natin ang pagiging mabait. I-maintain natin ang pagiging good citizen, mga kapatid. I-maintain natin yan. Pero sa kabila ng ganun, amen, patuloy din natin i-maintain yung pagiging masunurin sa salita ng Panginoon. Kasi kung magiging masunurin ka sa salita ng Diyos, mas lalo kang magiging mabait na tao. Amen. Kasi kung kabaitan lang ng tao sa kanyang sarili, hindi po counted yun sa Diyos. Kasi meron akong mga kakilalang tao, mga kapatid, hindi ko man nila lahat. Mababait na tao, pero yung kanilang prinsipyo ay salungat sa kalooban ng Panginoon. Pero mabait sila. Hindi sila umaapak ng tao, mabuti silang kapitbahay, mabait silang good citizen sila, law-abiding citizen, mga kapatid, mabait ang kapitbahay, mapagbigay, matulungin. Pero yung kanyang prinsipyo,
yung kanyang pananaw sa buhay pagdating sa paglilingkod, sablay. Malayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga, hindi kabaitan lang ng pansarili nating kabaitan, kundi kung tayo ay magiging mabait, dapat yung bunga ng ating pagsunod. Dapat ito ay yung kabaitan natin. Amen. It must be driven by our obedience sa Panginoon. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang justify man sa harapan ng Panginoon ay yung mga tao na sumusunod sa utos ng Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. Sapagkat yung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Amen. Yung mga hintil kasi, mga kapatid, amen, ibang lahi yan kumpara sa mga Hudyo. Yung hintil, mga kapatid, ang tingin ng Diyos niyan ay aso. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, inari tayong anak ayon sa pananampalataya. So yung mga hintil, wala silang katutubong kautusan. Hindi kagaya ng mga Hudyo, mga Israelites na mula pa noon sa panahon ni Abraham ay meron ng sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moises, meron na silang kautusan galing sa Panginoon, mga kapatid. Amen. At yun ang until now sinusunod nila. Yun ang kanilang pamantayan. Excuse me. Yun ang kanilang pamantayan pagdating sa paggawa ng batas. Yun ang kanilang pamantayan pagdating sa kanilang mga kultura, mga kapatid. Amen. Praise God. At lalo na pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Ganun pa man, ang mga hintil, mga kapatid, amen, praise God, walang kautusan sa katutubo, pero gumagawa sila ng mga bagay ng kautusan. Sabihin, bagamat walang utos sa kanila, pero yung kanilang ginagawa ay tama. Mga kapatid, sa harapan ng atin pong Panginoon. Amen. Praise God. Kaya ang mga ito na walang kautusan, ng mga hintil, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Mga kapatid. Amen. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Amen. Kaya nga ang pagiging mabait, kagaya nito ng mga hintil, ang kanilang paggawa sa kautusan ay sa kanilang sarili, amen, sa kanilang sariling pananaw at pangunawa. Mga kapatid, amen. Kumbaga, dahil wala silang katutubong kautusan, hindi sila sumusunod sa tamang kautusan, amen, yung kanilang kautusan, mga kapatid, na kanilang ginagawa, yun yung naging dahilan para hindi sila kalugdan ng Panginoon. Kaya ang lesson dito, huwag tayong gagawa ng sarili nating batas pagdating ng sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong gagawa ng sarili nating pamamaraan ng paglilingkod. Kasi sa panahon ngayon, maraming sariling pamamaraan ang mga tao pagdating sa usaping paglilingkod. Marami silang sariling pamamaraan, mga kapatid. Pagdating sa usaping paglilingkod, may mga tao na ang pamamaraan nila ng paglilingkod is yung kagaya nung lagi nating nakakausap, every time na tayo ay humahayo, yung kanilang laging sinasabi ay, Pastor, maging mabuti ka lang tao, wala ka lang inaapakang tao, at lagi mo lang wag mo lang kalimutan ang Diyos. Okay na yon kahit hindi ka na pumupunta sa simbahan, kahit hindi ka na pastor pumunta sa simbahan, basta't hindi mo nakakalimutan ang Diyos. Yan po ang halimbawa ng sariling pamamaraan ng paglilingkod. Kagaya ng ginagawa ng mga hintil, meron silang sariling pamamaraan ng paglilingkod. Hindi kamukha ng mga Hudyo, mga Israelites. Meron silang pamamaraan ng paglilingkod na utos mismo ng Diyos.
Kasi ang binigyan ng Diyos ng kanyang utos, yung 10 utos, ang binigyan ng Diyos, mga kapatid, mga Hudyo, mga Israelites, mga Israelita. Mga kapatid, hindi naman ibinigay ang utos, mga kapatid, sa mga hintil. Kaya nga tayong mga hintil, tayong Pilipino na napapabilang sa lahi ng mga hintil, hindi natin kailangan gumawa ng sarili nating pamamaraan ng paglilingkod. Kundi kung ano, mga kapatid, ang utos na ibinigay sa mga Hudyo, mga kapatid, amen. Yun ang ating susundan. Yun ang ating gagayahin. Yun ang ating susundan na pamamaraan ng paglilingkod na utos mismo ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga pagdating sa paniniwala tungkol sa Diyos, mga kapatid, kahit sa paniniwala pagdating sa tungkol sa Diyos, ang mga hintil, mayroon silang sariling pamamaraan kung ilan ang Diyos, kung sino ang Diyos. Mga kapatid, kagaya ng lagi nating pinag-aaralan, mga kapatid, ang sariling pamamaraan ng mga hintil. Amen. Pagdating sa kung ilan ang Diyos ay 3. Pero ang mga Israelites na binigyan ng utos ng Diyos originally, ay naniniwala sila na iisa lamang ang Diyos. Walang 3 persona. Mga kapatid. Kumbaga, kagaya nito mga kapatid na sinabi ni Apostol Pablo, ang mga hintil, ito sa verse 14, nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Amen. Na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanila. Anong ginagawa nila? Nagtatanyag ng gawa ng kautusan na susulat sa kanilang puso. Nasusulat sa kanilang puso. Ibig sabihin, hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kanilang mga sarili. Mga kapatid, yung utos ng mga hintil na kanilang ginagawa, yung paglilingkod na ginagawa ng mga hintil ay galing sa kanilang mga puso, hindi galing sa utos ng Diyos. Amen. At ang sabi dito na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi. Mga kapatid, ibig sabihin yung kanilang pagkatao talaga nandoon na. At ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Wala rin pala, mga kapatid. Amen. So yung kanilang pamamaraan ng paglilingkod ay sila mismo ang gumawa. Mga kapatid, ang pinagmulan ng kanilang pamamaraan ng paglilingkod ay hindi galing sa utos mismo ng Diyos, kundi galing sa kanilang mga puso, galing sila mismo ang gumawa, hindi ang Diyos. Hindi kamukha ng mga Israelites, mga kapatid, mga Hudyo, ay ang kanilang paglilingkod, pamamaraan ay ang galing sa kautusan ng Diyos. Kaya nga, ang problema sa mga Hudyo, hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo na siyang Diyos na nagkatawang tao. Mga kapatid, ibig sabihin, ang Panginoon, nung hindi pa siya nagpapahayag, mga kapatid, hindi pa siya nagkakatawang tao, meron na siyang binigay na utos mula sa Old Testament. Mga kapatid, na dapat gawin ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Mga kapatid, kaya lang dahil hindi nila nasusunod yun, ang Diyos mismo, ang nagkatawang tao, ang Panginoong Hesus mismo, nagkatawang tao na siya para ipakita sa mga Hudyo kung ano ang dapat kailangan gawin at kung paano ito gagawin. Kumbaga, yung utos ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ng Old Testament, hindi nagagawa ng maayos. Kumbaga, yung may utos na, kaya lang hindi man ginagawa ng maayos ng mga Hudyo. Ang advantage sa mga Hudyo, yung utos, mga kapatid, amen, yung paraan ng paglilingkod sa Diyos, yung utos na paraan ng paglilingkod sa Diyos, ito mismo ay galing sa Diyos sa pamagitan ng mga propeta. Kaya lang, ang problema sa mga Hudyo, meron silang utos na galing mismo sa Diyos, hindi man nila sinusunod ng maayos. Pero ang mga hintil, wala silang utos galing sa Diyos, mga kapatid, amen. Pero yung kanilang ginagawa is okay, maayos. Kaya lang, mga kapatid, ang problema, amen, pagpapaimbabaw. Yung ginagawa ng mga hintil galing sa kanilang puso, mga kapatid, at nagmamalaki sila. Kagaya din ng mga Hudyo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, siya na mismo ang nagkatawang tao. Para ipakita sa mga Hudyo, sa mga hintil at sa lahat ng mga tao hanggang ngayon,
kung paano ang pagsunod ng utos ng Diyos at kung paano ito gagawin. Mga kapatid, kaya ang aariing ganap tayo ng Panginoon sa ating pagsunod sa utos ng Panginoon. Tamang pagsunod sa utos ng Panginoon. Kaya hindi ang pagiging mabait, hindi ang pagiging hudlom, hindi ang pagiging masamang tao, hindi ang pagiging mabuting tao, mga kapatid. At ang salita ng Diyos, hindi lang para sa mga masasamang tao, kundi para sa lahat ng tao ang utos ng Diyos. Kasi ang kaligtasan, ito ay para sa lahat. Dahil ang Diyos hindi siya nagtatangi ng tao. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, nawa, naiintindihan natin at nauunawaan natin ang bagay nito. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, pagsumikapan natin, kung meron man tayong dapat pagsumikapan sa buhay na ito, yun ay ang pagsunod sa mga utos ng Panginoong Jesucristo. Kasi ito, mga kapatid, ang pagbabasehan ng Diyos pagdating ng paghuhukom. Yung ating pagsunod. Kung paano natin sinunod at kung ano ang ating sinunod. At kung ano ang hindi natin sinunod. Yun ang pagbabasehan ng Diyos pagdating ng paghuhukom. Mga kapatid, Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi man natin ma-perfect lahat ng mga utos. Pero dapat nandoon ang ating pagsusumikap. Struggle man tayo, mga kapatid, kasi hindi naman tayo perfecto eh. Kaya nga ang Panginoong Hesus, by all means, mga kapatid, amen, sinisimplify ng Panginoon yung pagpapaliwanag ng kanyang utos. Kaya nga, gumagamit ng Panginoong Hesus ng mga talinghaga para mas lalong maintindihan at maunawaan ng mga tao ang kanyang kalooban. Kaya nga, hindi man natin lubusang masunod lahat, pero dapat nandoon ang ating pagsusumikap. Mga kapatid, kasi hindi naman maganda na nahihirapan ka na nga. Amen. Let's say, nahihirapan ka sumunod, tapos hindi ka pa nagsusumikap. Ano na lamang ang magiging resulta niya? Amen. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang utos ng Panginoon ay hindi mabibigat. Ibig sabihin, kung hindi mabigat, hindi mahirap. Ang tanong, Pastor, bakit may mga Kristiyano na nahihirapan silang sumunod? Number 1 na rason dyan, hindi nila ibinibigay ang kanilang buhay sa Diyos. Hindi nila lubusang iniaalay ang kanilang buhay sa Diyos. Kasi pagka inialay mo na ang iyong buhay sa Panginoon, binigay mo na ang iyong buhay sa Panginoon, madali na lang sa iyo ang sumunod. Mga kapatid, bagamat may struggle, pero mas dominant pa rin yung iyong pagsunod. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi tayo aariing ganap ng Diyos sa pamagitan ng ating pong mga talento, sa pamagitan ng ating kabaitan. Aariing ganap tayo ng Diyos sa pamagitan, mga kapatid, ng atin pong tamang pagsunod sa utos ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagtuturo na ito, paalala sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi ka nagtatangi ng mga tao. Wala kang pinipili, wala kang kinikilingan. Kundi lahat sa iyong mga mata, Panginoong Hesus, lahat ng mga tao ay pantay-pantay. Panginoon, salamat na ikaw ay balanse, ikaw ay hustisya, ikaw ay makatwiran sa lahat ng mga hatol. Panginoong Hesus, tulungan mo po kaming lahat, maging aming mga tagapakinig sa radio, tagapanood sa Facebook Live, na maintindihan at maunawaan namin ang iyong mga salita. At masunod namin ito, Panginoon, sa aming pagsusumikap, O Diyos, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Hallelujah. Lord, isama mo kami sa iyong muling pagbabalik. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, na matangay kami ng aming kahinaan, ng gawa ng kaaway, papalayo sa iyo. Lord, help us to grow, help us to be obedient sa iyong banal na salita. Thank you very much, Lord. Until you come, Panginoon, help us
to be obedient, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, pagpalain mo lahat ng mga nakikinig ngayon. Sa lahat ng mga nanonood, Lord, hallelujah, katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Thank you very much, Lord. Pagpalain mo po ang aming pagsamba sa araw na ito ng linggo. Lahat ng mga kapatiran, Lord, paalalahanan mo po sila. Ingatan, Panginoon, sa kanilang pagpunta sa church. Lahat ng mga balakid at hadlang ng kaaway sa daraanan ng mga kapatiran papunta sa simbahan. Lord, ito po ay aming pong isinasaway sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Amen. Salamat po sa atin pong technical side, DJ Box and Paring Vincent. Maraming salamat po sa inyong pag-assist dyan po sa station. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At pagbati din po sa lahat ng ating pong mga Facebook live viewers. Amen. Praise God. Dito po sa batiin lang po natin saglit ang ating pong mga Facebook live viewers. Amen. Praise the Lord. Si Sister Helen Detera, Brother Felipe Escresa, Brother Ronald Hipolito. Amen. Sister Anna May, dyan po sa sityo ng Tinurlan. Magandang umaga. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Myrna, magandang umaga po. And also Brother Sister Lani Julian, magandang umaga. Sister Cheryl Murata, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko po kayo maisa-isa ngayon kasi mga kapatid, limitado lang po yung nakikita ng aking pong monitor dito mga kapatid. Ganun pa man, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng atin pong mga kababayan, sa lahat ng atin pong mga radio listeners, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at sa lahat ng atin pong mga Facebook live viewers. Again, mga kapatid, ang araw po ng linggo ay atin pong ipag-aanyaya sa inyo, sa lahat ng atin pong mga tagapakinig. Diyan po sa Bulan, alas 7 po ng umaga, diyan po sa UP sa Santa Remedios, malapit po sa tapat ng Bulan Gymnasium. At yung kayo naman po sa Matnog, sa boundary po ng Manhumblan at Edgaron, ang atin pong bahay panambahan, along Dahiwi lamang po yun. Kung kayo po ay papasok sa sentro ng Matnog, right side po mga kapatid ang atin pong bahay panambahan. Mayroon pong pangalan dyan, United Pentecostal Church, Matnog, Sorsogon. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosar, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Lagi po nating tandaan at huwag na huwag nating kakalimutan mga kapatid at mga kaibigan. Si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Ang radyong mas pinakikinggan, ang